Ang lolo mo ay ang kinatatakutang S-Class Ferocious Beast, ang Amethyst Gold Radiant Lion. Ang lola mo naman ay ang maalamat na SS-Class Divine Beast, ang Jade Scale Serpent Emperor. Bilang tagapagmana ng dalawang napakalakas na bloodline, dapat sana'y isa kang pambihirang talento na tinitingala ng lahat. Ngunit, sa panahong ito kung saan lahat ng tao ay nagigising ang kanilang mga beast soul, ang nagising sa'yo ay isang luma at sira-sirang, walang kabuhay-buhay na bahay na bato. Ito na ba ang pinagmamalaking lahi ng mga top-tier bloodline? Isang illegal structure lang pala ang nagising sa kanya. Habang ang buong paaralan, mga guro at estudyante, ay puno ng pang-aalipusta. At ang mga halakhak ng pangungutya ay parang alon na lumulunod sa iyo. Mula sa kaibuturan ng sira-sirang bahay na iyon na itinuturing na walang kwenta. Isang dagendong na nagpayanig sa kaluluwa ang biglang umalingaw-ngaw. Binabati kita, host, nagising ang nag-iisang hidden weapon soul, ang 10 Regions Shrine. Kumpletuhin ang 10 antas ng pagsubok, para ma-unlock ang 10 sinaunang Ferocious Beast. Muling isulat ang alamat, ngayong araw ang Grand Awakening Ceremony ng Star Sea Monster Academy. Habang nakatutok ang mata ng lahat, ang campus beauty at girlfriend mo na si Sue Wanner ay dahan-daang umaakyat sa Awakening platform. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang malaporselanang kamay, at marahang ipinatong sa makinang na Awakening Stone. Sa susunod na segundo, isang nakakasilaw at maningning na liwanag ang biglang sumabog, na agad bumalat sa buong Awakening Plaza. Hindi may dilat ng mga tao ang kanilang mga mata dahil sa tindi nito. Matapos ang sandali ng katahimikan, isang malakas na sigawan ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Grabe, ang lakas ng aura niya. Siguradong A-level talent na yan, sa pinakamababa. Baka nga umabot pa sa S-level. Ang liwanag ay dahan-daang naglaho. Ang anyo ni Sue Wanner ay sumailalim sa isang pambihirang pagbabago. Ang halimaw na nagising sa kanya ay ang maalamat na S-Class Asher Feather Spirit Deer. Isa pa, ito'y isang napakabihirang healing type na halimaw. Walang duda, isa siyang top-tier support healer. Dapat ninyong malaman, ang kakayahang magpagaling ng Asher Feather Spirit Deer sa gitna ng labanan ay nakakatakot sa sobrang lakas. Napakalakas ng healing power nito at halos hindi nauubusan ng lakas. Kahit sa ang top-tier na guild pa siya sumali, siguradong pag-aagawan siya ng lahat. Ang mga antas ng Beast Awakening, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ay nahahati sa 7 level, D, C, B, A, S, SS, at SSS. Mayroong 7 antas. Sa normal na sitwasyon, ang makapagpagising ng isang B-class na halimaw ay itinuturing ng henyo sa mata ng lahat. Kung S-class naman, maituturing na siyang pinili ng tadhana, isang pambihirang talento na mahirap mahanap. Ang SS-class naman ay ang mga pinakamalalakas na nilalang sa buong teritoryo ng Dakilang Siya. At para naman sa maalamat na SSS class, wala pang 10 tao ang nagtataglay nito sa buong Dakilang Siya. Sa sandaling ito, si Sue Wanner ay walang dadang may napakagandang kinabukasan. Nagniningning at puno ng pag-asa. Pagaan ang kanyang mga hakbang habang naglalakad siya papalapit sa iyo. Wala na ang dating lamang sa kanyang mga mata. Tanging kawalan na lang ng emosyon. Malamig ang kanyang tono, mamaya. Galingan mo. Palino mong naramdaman ang panlalamig sa pakikitungo ni Sue Wanner. Alam mo na ang ibig sabihin noon. Pagkatapos mong tahimik na tumango, tumalikod ka at naglakad patungo sa Awakening platform. Sa sandaling dumampi ang iyong palad sa Awakening Stone. Isang malamlam na kulay abong liwanag ang dahan-daang lumitaw. Sa kalangitan, may bahagyaring lumitaw na anino ng isang madilim at walang kislap na palasyo. Agad nagtawanan ng lahat, hindi nga, pare. Nagkamali ka yata ng pinuntahan. Ang mga nagigising ng iba ay mababangis na halimaw. Tapos ikaw, bahay ang nagising mo. At ang pinakamalala pa, D-class pa yung bahay na yan. Wala na, wala na. Tapos na ang maliligayang araw ng batang to. Isunod na yan, isunod na. Punong-puno ng pangungutya at tawanan ng iyong paligid. Pero walang makitang kahit kititing na hiya sa mukha mo. Sa halip, may kakaibang ekspresyon kang ipinapakita. Sa sumunod na segundo, isang malamig at parang makinang boses ang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagkakabuklod sa templo ng 10 rehiyon. Kumpletuhin ang 10 pagsubok na inilabas ng templo. At mapupukaw mo ang 10 sinaunang halimaw. Ang unang pagsubok ay nagsimula na, mangyaring sa loob ng 1 minuto. Lunukin ang Awakening Stone na nasa iyong harapan. Kapag dinurog ang Awakening Stone, ituturing na bigo ang misyon. Automatikong mawawala ang pagkakabigkis sa templo ng 10 distrito. Tagumpay ang misyon. Maaaring makuha ang SSS level na kapangyarihan ng katakawan. Nagulat ka, napatingin ka sa Awakening Stone na nasa iyong harapan. Naging komplikado ang iyong ekspresyon. Samantala, sa ibaba ng entablado, nangingitim sa galit ang mukha ng punong gurong si Wang Dezi. Inutusan niya ang dekano ng disiplina na nasa kanyang tabi. Huwag mong hayaang sayangin ng walang kwentang yan ang oras ng lahat. Puntahan mo siya at sabihin mo sa kanya. Bawiin na ang kanyang karapatang kumuha ng college entrance exam. Ay proseso na ngayon din ang kanyang pagpapatalsik sa eskwelahan. At paalisin sa dormitoryo. Kailangan niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang sa matrikula sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, ay manda natin siya. Opo, punong guro. Tumango ang dekano ng disiplina bilang pagsang-ayon. Mabilis siyang umakyat sa Awakening stage. Mula sa itaas, mapagmataas kanyang tiningnan.
Malamig ang kanyang tono, may kailangan akong ipaalam sa'yo. Dahil 1 taon ka nang hindi nagbabayad ng matrikula. Nagpa siya ang ating paaralan na patalsikin ka. Kailangan mong umalis sa dormitoryo sa loob ng 1 araw. At ang mga utang mo sa matrikula ay dapat bayaran sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, gagamit kami ng legal na paraan para panagutin ka. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya ang isang expulsion notice sa iyong harapan. Sa sandaling iyon, lumapit din si Sue Warner sa gilid ng awakening stage. Puno ng pang-aalipusta at pagkawalang bahala ang kanyang mga mata, pinag-isipan kong mabuti. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Nakuha ko ang S-level na Azure Feather Spirit Deer. Habang ikaw, isang walang kwentang D-level na bagay lang ang nakuha mo. Mula ngayon, magkaiba na ang ating mundo. Para sa akin ngayon, wala ka ng halaga o pakinabang. Paghiwalay na tayo. Pagkasabi niya yun, tumalikod siya at umalis, nang walang anumang pag-aatubili. Muling umalingaw-ngaw ang parang makinang boses sa aking isipan. May bahid ng pagmamadali, magsisimula ang countdown sa loob ng 5 segundo. Host, kailangang lunukin agad ang awakening stone para makumpleto ang pagsubok. Kung hindi, automatikong mawawala ang iyong koneksyon sa templo ng ika-10 distrito. 5-4, sige, kung kailangang lunukin, gagawin ko. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang buhay. Ayaw mo nang muling maliitin at year-offan ng kahit na sino. Hindi ka na nagatubili, yumuko ka at dinampot ang awakening stone. Walang pag-aalinlangang isinubo mo ito. Ang eksenang ito, ang nagpatigil sa tawanan ng lahat. Lahat sila ay natulala, tuluyan silang natigilan. Sa sumunod na segundo, ang iyong kamalayan ay hinailan ng isang napakalakas na puwersa. Pumasok ka sa isang maringal at malawak na templo. Ito ang templo ng 10 halimaw. Sa loob ng templo, nakatayo ang 10 anino ng dambuhalang halimaw na nababalot ng kadiliman. Nakakapangilabot ang kanilang kapangyarihan. Bigla, ang mga mata ng isa sa mga anino ay biglang nagliwanag na may kulay dugong ilaw. Kasunod nito, ang buong kalangitan na puno ng bituin ay tila hinigop ng isang hindi nakikitang puwersa. Lahat ay pumasok sa malalim nitong bibig na parang bangin. Lubos kang namangha sa tanawing nasa iyong harapan. Nayanig ang iyong kalooban, kinakain nito ang araw, buwan, at mga bituin. Ito ba ang maalamat na Super SSS class na tao tay? Nagising sa loob ko ang isang walang kapantay na banal na halimaw. Kasabay nito, isang malaking daloy ng impormasyon ang pumasok sa iyong isipan. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng unang pagsubok ng tao tay. Malaya ka nang makakapaganyo bilang ang Super SSS class na Great Ferocious Tao tay. Natanggap mo ang mana ng kakayahan ng tao tay. Unang kakayahan, walang hanggang paglamon kayang lamunin ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Pagkatapos lamunin, magiging purong enerhiya ito. 100% nitong pinalalakas ang sarili. Walang anumang nasasayang. Ikalawang kakayahan, walang hanggang pagnakaw. Kayang nakawin ang kakayahan ng iba para sa sariling kapakinabangan. Maaari lamang gamitin ng 1 beses sa isang araw. Ang sinumang biktima ay tuluyang mawawalan ng kakayahang ito. At ang lakas ng target ay hindi maaaring lumagpas sa isang pangunahing antas ng host. Ikatlong kakayahan, malilimutang karahasan matapos pumasok sa berserk state. Ang atake, depensa, at kakayahang magpagaling ay lahat tataas ng 10 beses. Hanggat hindi namamatay ang kalaban. Hindi titigil ang laban. Pabala, ang kakayahang ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa katawan ng host. Mangyaring gamitin ng may pag-iingat. Matapos mong basahin ang paglalarawan ng mga kakayahan, hindi mo maiwasang manlaki ang iyong mga mata. Nag-uumapaw sa saya ang puso mo ang kakayahang ito. Ay hindi ka panipaniwala sa sobrang lakas. Sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa templo ng ika-10 distrito. Ngayon, ilalabas ang ikalawang pagsubok ng tao tay, ang pista ng libu-libong halimaw. Matagumpay na lamunin ang mga katawan ng 10,000 halimaw na nasa antas na bronze. At makukumpleto mo ang pagsubok. Kapag nakumpleto na ang pagsubok, matatanggap mo ang eksklusibong mana ng mga skill ng tao tay, ang banal na sibat na lumalamon sa kalangitan. Ang piitan ng dugo, at ang apoy ng dugo mula sa kadiliman. Kasabay nito, nakita ka ni Wang Dezi sa ibaba ng entablado na nilunok mo ang awakening stone. Nang gagalaiti siya sa galit, ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Tawagin nyo ang mga pulis, bilis. Sinira ng batang to ang mamahaling pag-aari ng akademya. Dapat siyang mabulok sa kulungan. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, isang mabangis at pulang-pulang liwanag ang kumislap sa iyong mga mata. Nang makita ito ni Wang Dezi, wala sa sarili siyang naglakad palapit sa iyo. At sumigaw ng malakas, aba, mayabang ka pa rin, ha? Sinasabi ko sa'yo. Ang awakening stone na iyon ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi. Sa sandaling nagtama ang mga mata ninyo ni Wang Dezi. Isang nakakapanindig balahibong lamig ang gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Kinabahan siya ng todo. Ang mga salitang sasabihin niya sana ay bigla niyang nilunok pabalik. Sa sumunod na segundo, isang makapal na aura ng dugo ang bumalat sa buong katawan mo. Isang marahas at uhaw sa dugong enerhiya ang sumabog mula sa iyong kalooban. At sa isang iglap, binalot nito ang buong entablado ng pagkamulat. Napigil ang hininga ng lahat ng tao sa lugar, at namutla ang kanilang mga mukha. Nanginginig ang buong katawan ng aurang ito ay napakabayolente, napakauhaw sa dugo. Para bang hindi isang binatilyo ang kaharap niya, kundi isang mabangis na halimaw na lumabas mula sa mga sinaunang guho.
At ang bigat ng presensya nito ay kaparehong-kapareho. Nang sa mga mababangis na halimaw sa labas ng mga pader, kitang-kita ang gulat sa mukha ng class advisor na si Libo. Ang halimaw na nagising sa kanya ay isang B grade. At sa akademya, isa na siyang maituturing na malakas. Pero ngayon, sa iyong harapan, naramdaman niyang tila siya sinasakal. Lihim siyang nagulat, ang monster grade ng batang to. Siguradong mas mataas pa sa B grade. Mabilis na lumapit si Libo. At sinubukang kausapin si Wang Dezi, principal. Tingnan ninyo ang sitwasyon. Ang halimaw na nagising sa kanya ay hindi basta-basta. Hindi na kailangang patalsikin pa siya. Ang pinaka-importante ngayon, ay malaman ang grade ng halimaw niya. Hindi natin pwedeng sayangin ang isang henyo. Pero nilunok na niya ang awakening stone. Kaya imposibleng masuri siyang muli. Sumama ang timpla ng mukha ni Wang Dezi. Dahil wala siyang magawa, kinuha na lang niya ang kanyang cellphone. At sunod-sunod na tumawag. Nakikita mo ang lahat ng ito. Alamig kang napangisi sa iyong isip, matagal mo nang nabasa ang pagiging oportunista ni Wang Dezi. Dahil pinatalsik ka niya sa harap ng lahat, at hindi ka binigyan ng kahit kaunting konsiderasyon. Natural lang na hindi ka naman nanatili pa sa Star Sea Monster Academy. Habang abala ka sa pag-iisip, isang nakabibinging etanggal ng dragon ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Isang dambuhalang halimaw na may 2 pakpak ang bumasag sa mga ulap. Dahan-dahan itong bumaba, isa pala itong A-grade na Radiant Horned Wyvern. Ang makapangyarihang halimaw na kinikilalang alas ng himpapawid. Naguguluhan ng lahat, anong klaseng mataas na tao ang dumating. Para lang sa awakening ng isang estudyante. Nag-abala pa ang isang gold level na mandirigma. Kasunod nito, 3 tao mula sa likod ng Wyvern ang tumalon pababa. Kasabay nito, ang Wyvern ay nag-anyong isang lalaking nasa katanghaliang gulang. At lumapag sa lupa, nang masilayan sila ng mga tao. Agad na nagkagulo ang lahat nang makilala nila ang 4 na ito. Ito pala ang mga dekano ng Hurricane, Purple Gold, Jade Sea, at Sinister Wind, ang 4 na Monster Academy. Dala-dala nila ang isang dambuhalang awakening stone. At dirdiretsong naglakad patungo kay Wang Dezi. Isa sa mga dekano ang ngumiti at nagsalita, matandang Wang. Nabalitaan naming nilunok daw ang awakening stone mo rito. Kaya sadya naming dinala ang pinakamalaki at pinakadalisay na bato mula sa aming akademya. Tingnan mo, di hamak na mas maganda kaysa sa dati mong bato, hindi ba? Nagiba-iba ang kulay sa mukha ni Wang Dezi. Suminghal siya ng malamig, kayong mga matatandang hakluban. Alam na alam ko kung ano ang binabalak ninyo. Kahit gaano kalayo, nahuhulaan ko na. Akin na yan. Pagkakuha sa awakening stone, agad na napalitan ng isang mapanuyong ngiti ang mukha ni Wang Dezi. Umarap siya sa iyo at sinabing, "Ay-ho. Pasensya ka na kanina, ako ang nagkamali. Hindi dapat ako naging padalos-dalos. Ayos lang kahit nalunok mo na yung awakening stone. May bago na ako rito. Sige na, subukan mo. Ipakita mo sa amin kung ano ang level ng halimaw mo. At saka, babawiin na namin agad ang expulsion notice mo. Manatili ka lang dito sa akademya. Ikaw ang uunahin namin sa lahat ng resources mula ngayon." Nang marinig iyon, isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa iyong mga labi. Mahinahon kang nagsalita, paumanhin. "Principal, dahil pinatalsik mo na ako, wala na akong balak na manatili pa sa Star Sea Monster Academy." Nagdilim ang mukha ni Wang Dezi. Hindi makapaniwalang sinabi niya, "Ano? Hindi ka mananatili? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ang Star Sea Monster Academy namin ang pinakamagaling sa buong Star Sea State. Dito, makukuha mo ang pinakamahusay na edukasyon at pinakasaganang resources. Huwag mong gawing biro ang kinabukasan mo. Tinamad ka nang makipagtalo pa sa kanya. Malamig mo lang inulit, hindi ako mananatili." Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Wang Dezi. Samantala, agad siyang pinalibutan ng mga dekano mula sa 4 na akademya. "Naguunahan silang alukin ka, binata, huwag mo siyang pansinin. Halika sa aming Hurricane Monster Academy. 2 lang ang S-rank na estudyante sa aming akademya. Basta't sumali ka, gamitin mo ang lahat ng resources na gusto mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Bakit ka pa pupunta sa kanila? Dito ka na sa aming Purple Gold Monster Academy. Iisa lang ang S-rank sa aming akademya. Lahat ng resources ay sa iyo lang ibibigay. Mas maganda rito kaysa sa kanila. Ang aming Azure Sea Monster Academy ay wala kahit isang S-rank. Basta't pumayag ka lang na sumali. Lahat ng resources ng buong paaralan ay sa iyo lang mapupunta. Binata, makinig ka sa akin. Sumali ka na sa aming Sinister Wind Monster Academy. Kahit na mayroon din kaming isang S-rank sa akademya. Kami naman ang may pinakamaraming magagandang babae. Hindi ba't cobra break mo lang? Halika sa amin. Pwede kang pumili ng kahit sinong magandang babae na gusto mo. Garantisadong masisiyahan ka." Nagtatalo ang 4 na dekano hanggang sa mamula ang kanilang mga mukha. Nagtilamsikan ang kanilang mga laway. Natulala na lang ang mga estudyante sa ibaba habang nanunood. Talagang nagulantang sila sa ganitong trito. Napakalaki talaga ng pagkakaiba. Nakatayo lang sa gilid si Wang Dezi. Napakasama ng itsura ng kanyang mukha. Sa wakas, hindi na napigilan ni Wang Dezi ang sumigaw sa galit. "Ano bang pinagtatalunan nyo? Hayaan nyo muna siyang kunin ng rank test. Hindi pa nga sigurado kung S-rank ba talaga siya o hindi. Bakit kayo nagkakagulo nang wala sa oras?" Dahan-dahan mong tiningnan ang mga tao sa paligid. At sa huli, napunta ang tingin mo kay Suwaner. May kumislap na pang-aasar sa iyong mga mata, sabik ka nang makita. Pagkatapos malaman ng iyong rank,
kung ano ang magiging itsura ng mukha niya. Pagkatapos noon, lumapit ka, ipinatong mo ang iyong palad sa bagong awakening stone. Isang liwanag na mas nakakasilaw pa kaysa noong nagising si Su Waner. Ang biglang sumabog. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong Shanghai State. Pero sa sumunod na segundo, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, isang malutong na lagitik ang narinig. Ang malaking awakening stone ay bigla na lang binasag ng liwanag. Naging hindi mabilang na piraso ito at kumalat sa sahig. Natahimik ang lahat. Lahat sila ay natulala. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Dapat mong malaman na, ang kayang tiisin ng awakening stone ay nasa pagitan lamang ng D-class hanggang S-class. Ngayong direkta itong nabasag, nangangahulugan ito na ang iyong talento ay higit pa sa S-class. Mula nang itatag ang Shanghai Monster Academy, isang beses pa lang nangyari ang ganito, at iyon ay 30 taon na ang nakalipas. Noong taon na iyon, ang estudyanteng nag-awaken ay nakakuha ng isang SS class na monster, ang Chanyo Kanglong. Ginulat nito ang buong Shanghai State. Noong panahong iyon, isang top monster university mula sa Modo ang direktang nagpadala ng mga tao ng gabing iyon. At binigyan ng special admission ang estudyanteng iyon. Pagkatapos niyang makapagtapos, hindi na niya kinailangan pang dumaan sa anumang pagsusuri. Direkta siyang sumali sa Saint Corps ng militar. Nang maglaon, umalis pa siya sa Saint Corps, at itinatag ang sarili niyang Saint Corps. Siya ang naging leader nito. Ang lakas ng Saint Corps na iyon ay isa sa mga pinakamalakas sa buong Grand Xia. At siya mismo ay isa ng War King sa militar na may napakalaking kapangyarihan. Ang pangalan niya ay nakatatak sa isipan ng lahat sa Shanghai State, Xiao Tianba. Ang leader ng Chanyo Saint Corps, isa sa 36 na War Kings ng Grand Xia. Sa sandaling ito, nakatayo si Su Waner sa gitna ng mga tao. Habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, siya ay lubusang natigilan. Ang pagmamataas at kalamigan sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang boyfriend na kakakahiwalay lang niya. Nagising ang isang talento na higit pa sa S-class. Malamang ay ang maalamat na SS class. Dahil sa laki ng agwat, nanlambot ang kanyang mga binti. At diretsyong napaupo sa sahig. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Nakita ito ng mga dean ng 4 na akademya. Anak ng SS class nga, ang batang to. Sa amin na yan sa Hurricane Monster Academy. Hindi na namin kailangan yung 2 S-class na estudyante. Kung sino man ang may gusto, sa inyo na sila. Ayaw nyo, kami rin sa Asher C, ayaw na namin. Pagbalik ko, agad akong mag-uutos. Naiparipit ng 1 taon ang lahat ng estudyante sa buong eskwelahan. Lahat ng yaman ay gagamitin para sanayin si Lin Mo ng mag-isa. Sobrang desperado nyo namang 2 matanda. Kahit na kami sa Purple Gold ay hindi kayang gawin ang ganyang kalabisan. Handa kong ibigay ang buong ipon ko para sa pagpapakasal ng anak kong lalaki. Para lang may bilisilin mo ng pinakamagagandang resources. Huwag nyo kaming lalabanan pagdating sa yaman. Marami kaming mayayamang estudyanteng babae sa Shadow Wind Monster Academy. Basta't pumunta ka lang sa amin, Lin Mo. Bibigyan ka nila ng hindi mabilang na pera. Anumang resource ang gusto mong bilhin, mabibili mo. Habang nag-aaway at hindi magkasundo ang mga dean ng 4 na akademya. Biglang ngumisi ng malamig si Wang Dezi. At nagsalita, huwag muna kayong magdiwang. Sa 72 estado at 36 na rehiyon ng Great Xia. Kapag may lumitaw na awakener na S-class o mas mataas pa, kailangan itong i-report kaagad sa militar. Magpapadala ang militar ng mga tao para magdala ng espesyal na awakening stone. Para muling suriin ang kanyang level. At saka, ang isang henyong tulad niya, malamang ay hindi na niya kailangang kumuha ng college entrance exam. Direkta na siyang tatanggapin ng mga pinakamahuhusay na universidad. Kahit anong paggagawan nyo sa kanya, mababaliwala lang ang lahat ng pinaghirapan nyo. Nang marinig ito, tumigil sa pag-aagawan ang mga dean ng 4 na akademya, at tinignan si Wang Dezi ng may pag-ismed. Ano ngayon, basta't daladala niya ang pangalan ng aming akademya. Hindi na kami lugi, isang SS level na henyo ang nagtapos sa aming akademya. Mula ngayon, ang reputasyon ng aming akademya ay malalampasan na ang Shanghai ninyo. Di ba't sumikat lang naman ang Shanghai ninyo dahil kay Xiao Tianba noon? Kaya nyo lang naman kami laging natatalo, kaming 4 na akademya. Pumasok, ang ganda naman ng panaginip ninyo. Isang mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Wang Dezi. Nag-report na ako sa militar. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa militar. Magdadala rin sila ng eksklusibong awakening stone ng militar. Paano kung siya pala ang maalamat na SSS level? Kahit ibenta nyo pa ang inyong akademya, hinding-hindi nyo siya maaagaw mula sa militar at sa mga nangungunang universidad. Sa mga sandaling ito, si Wang Dezi ay labis na nagsisisi sa kanyang puso. Kung nalaman lang niya kaagad na isang henyo si Lin Mo, kahit 10 taon pang matrikula ang utang nito sa kanya, siguradong aalagaan niya ito ng mabuti. Hindi niya sana ito ipapahiya at papatalsikin sa harap ng lahat. Samantala, itinigil ni Hepe Chin Wiguo ang pagsusulat gamit ang kanyang panulat. Seryoso siyang nagtanong, anong sabi mo? May lumabas na isang S-level o mas mataas pang awaken sa Shanghai Monster Academy. At hiniling pa ng 5 dekano na gamitin ang eksklusibong awakening stone ng militar. Opo, Ginoo. Ito po ay isang agarang balita na galing sa Shanghai Monster Academy. Siguradong hindi po ito pagkakamali. Bukod pa riyan, nandoon na rin po ang mga dekano ng 4 na akademya tulad ng Hurricane at Zijing. At saka,
Ang buong seremonya ng awakening ay live na isinasahimpapawid sa buong Shanghai State. Magalang na sagot ng kanyang tauhan. Nang marinig ito ni Qin Huiguo, agad niyang binuksan ang live broadcast. Napako ang kanyang tingin sa iyo na nasa screen. Bahagya siyang napakunot noo. Bumulong siya sa sarili, ang pangalang Lin Mo. Bakit parang pamilyar? Dali-daling lumapit ang kanyang tauhan. Pabulong siyang nagpaalala, Ginoo, si estudyanteng Lin Mo po, ay anak ng dalawang bayaning sina Lin Zon at Yero. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Huiguo. Bigla siyang tumayo. Ang mag-asawang Lin Zon at Yero ay maghiting na nagsakripisyo ng kanilang buhay. Sila ang pinakamahuhusay na mandirigma ng departamento ng militar, lalo na si Lin Zon. Bago pa man sumiklab ang digmaan, nakapasa na siya sa pagsusulit ng isa sa 4 na dakilang banal na grupo ng dakilang siya. Ang Crimson Saint Corps, walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa huli, bumagsak siya sa larangan ng digmaan. Noong panahong iyon, matagal na pinanghinayangan ni Qin Huiguo ang kanilang pagkamatay. Kaya pala siya, naging matalim ang tingin ni Qin Huiguo. Sinabi niya sa malalim na boses, agad na paganahin ang eksklusibong awakening stone ng militar. Sa pagkakataong ito, personal akong pupunta sa Shanghai Monster Academy. Sa sandaling iyon, isang mahinang tawa ang narinig mula sa labas ng bahay. May kasamang kaunting katamarin, dahil pupunta si Chief Qin. Bakit hindi niyo na lang din ako isama para tingnan? Gusto kong makita, ang anak ni Lin Zon. Kung gaano ba talaga siya kagaling. Nang marinig ito ni Qin Huiguo, agad siyang lumingon at sumaludo. Pagalang ang kanyang ekspresyon, pagbati, Working Xiao. Pagkatapos, nagmamadali siyang sumagot, tugon ko po, Working Xiao. Totoo pong may lumabas sa Shanghai Monster Academy na isang awakened na may ranggong SS o mas mataas pa. Siya nga po ang anak ng martir na si Lin Zon. Naghahanda na po akong personal na pumunta para tingnan. Anak ni Lin Zon. Isang kislap ng pagtataka ang dumaan sa mga mata ni Xiao Tianba. Kung ganoon ay kailangan kong ang makita. Tara na, sabay na tayong pumunta. Pagkatapos niyang magsalita, sumakay ang tatlo sa isang S-rank na Pterosaur. At mabilis na lumipad patungo sa Shanghai Monster Academy. Sa mga oras na ito, sa loob ng Shanghai Monster Academy, sa tabi ng awakening platform, may idinagdag ng isang komportableng reclining chair. Nakahiga ka ng komportable sa itaas. Habang nakapikit at nagpapahinga, ang mga dekano ng 4 na akademya ay magalang na nag-aasikaso sa iyo, isa ang nagpapaypay sa iyo, isa ang nag-aabot ng malamig na tsaa, isa ang nagmamasahe sa likod mo, at isa pa ang nagmamasahe sa iyong mga binti. Ang ganitong uri ng pagtrato sa iyo na parang isang ninuno ay labis na kinaiinggitan ng lahat ng mga estudyante. Dahil din dito ay nanginginig sa galit si Wang Dezi. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang isang malakas na hangin sa kalangitan. Isang dambuhalang S-class na Divine Horn Pterosaur ay dahan-daang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng akademya. Tinatakpan ang kalangitan at hinaharangan ng araw. Lahat ay hindi sinasadyang tumingala. Sino kayang importanteng tao ang dumating? At nakasakay pa sa isang S-class na Divine Horn Pterosaur. Sa sumunod na segundo, ang 3 figure mula sa likod ng Divine Horn Pterosaur ay tumalon pababa. At maayos na lumapag sa lupa, nang makilala ng lahat ang mukha ng matikas na nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi sa unahan. Agad na nagkagulo ang lahat. Sunod-sunod ang mga sigawan, anak ng si Xiao Tianba, si Battle King Xiao ng Chanyu Saint Group. Bakit siya naparito? Walang emosyon na tinignan ni Xiao Tianba ang lahat. At dahan-daang nagsalita, hindi malakas ang kanyang boses. Ngunit malinaw itong narinig ng bawat isa, naparito ako sa pagkakataong ito. Dahil nabalitaan kong may lumitaw sa Shanghai State, na isang kabataang may SS class na talento. Sinadya kong pumunta kasama si Chief Qin para tingnan. Host, ilabas mo na ang alas mo. GM, ilabas mo na ang ultimate move. Si Battle King Xiao mismo ang dumating. Parang kulog ang balitang ito. Ang galing, ang gwapo, may paparating na malaking pangyayari. Sumabog ang comment section sa buong lugar. Maging ang live stream, napuno na ng mga sigaw na host, ilabas mo na ang alas mo. Ang galing, may paparating, ay agad ding napuno ng mga mensahe. Ang live stream na orihinal na para lamang sa Shanghai State, ay biglang sumikat ng husto sa sandaling ito. Kumalat ito sa 72 estado at 36 na rehiyon ng Grand Sia. Sa buong bansa, hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa seremonya ng paggising na ito. Nakatitig sa iyo. Sa huli, sa iyo napunta ang tingin ni Xiao Tianba. Isang peking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang mapagmataas na tono, pinayuhan ka niya. Narinig ko na umalis ka na raw sa Shanghai Monster Academy. Bata, huwag kang padalos-dalos sa iyong mga ginagawa. Masyadong makitid ang pananaw mo. Masisira lang ang sarili mong kinabukasan. Upod pa riyan, sa tutuusin, may mali ka rin dito, nauna kang hindi nagbayad ng tuition. Si Dinwang naman ay nadala lang ng emosyon, kaya niya nagawa ang desisyong paalisin ka. Ganito na lang, maghingian kayo ng tawad sa isa't isa. At kalimutan na natin ang nangyaring ito. Kapag nakapagtapos ka na ng kolehiyo, sumali ka sa aking Chanyu Sacred Group. Nasa Sacred Group din ang anak kong si Xiao Ao. Kayong mga kabataan, dapat kayong laging magkasama, para matuto sa isa't isa. Makakatulong iyan sa inyong paglago. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang mga mata ng bawat isa ay nakatuon sa iyo. Hinihintay ang iyong sagot. Si Su Wanner ay nakaupo sa sahig.
Nakatingin sa iyo, puno ng inggit at hinanakit ang kanyang mga mata. Dati, isa ka lang sip-sip na sunod Sun Yeren sa kanya. Pero ngayon, ikaw pa ang personal na inanyayahan ni War King Xiao. At hawak mo na ang lahat ng kanyang pinapangarap. Bakit? Sa sandaling iyon, dahan-dahan mong iminulat ang iyong mga mata. Kalmado ang iyong boses, ngunit may dala itong di matitinag. Nakatatagan, tinatanggihan kong bumalik sa pag-aaral. At hindi rin ako sasali sa iyong Chanyu Sacred Group. Agad na sumilay ang inis at lamig sa mga mata ni Xiao Tianba. Sa loob ng 10 taon mula nang maging working siya ng Daxia. Sa buong teritoryo ng Daxia, ang salita niya ay batas. Wala pang sino man ang nangahas na tumanggi sa kanya ikaw. Ang kauna-unahan, malamig na ngumisi si Xiao Tianba sa kanyang isip, akala mo ba talaga? Na dahil lang nagising mo ang iyong SS level na talento, ay wala nang makakatalo sa iyo sa buong mundo. Hindi mo man lang ako binigyan ng respeto. Ang batang ito, malapit na ang katapusan niya. Sa isang iglap, nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong lugar. Napagtanto ng lahat, nalubusan mong ginalit si Haring Pandigma Xiao. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga dekano ng 4 na akademya. Sabay-sabay silang umatras, at hindi na muling binanggit ang tungkol sa pagre-recruit sa iyo. Ang makabangga ang isang Haring Pandigma ng Great Xia, ay hindi katumbas ng posibleng kapalit. Kahit na isa ka pang SS level na henyo, hindi pa rin sapat para isugal nila ang lahat. Paging ang mga namungunang universidad na sabik kanina, ay agad na iwinaksi ang ideya. Ngunit tila wala kang pakialam. Dahan-dahan kang tumayo, at naglakad patungo sa eksklusibong Awakening Stone na ipinadala ng Departamento ng Militar. Malamig kang sinulyapan ni Xiao Tianba, at pagkatapos ay hindi ka na niya pinansin. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa katabing si Su Waner. Lubos na lamambat ang kanyang tono. Ineng, ginaising mo ang isang S-level na Azure Feather Spirit Deer. Napakagaling ng talento mo. Pagkatapos mong magtapos, gusto mo bang sumali sa Chanyu Saint Group para tulungan ang anak kong si Xiao Ao? Nang marinig ito ni Su Waner, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Lahat ng kanyang selos at hinanakit ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng matinding kagalakan. Nagmamadali siyang tumayo, at magalang na sinabi, "Payag po ako. Maraming salamat po, Haring Pandigma Xiao, sa pagkilala sa akin. Tinitiyak ko pong gagawin ko ang lahat para matulungan si binatang Maestro Xiao. Para sa kanya, hanggat makakakapit siya sa hita ni Haring Pandigma Xiao, magkakaroon siya ng walang katapusang karangyan at kayamanan sa hinaharap. Posible pang ang maging manugang siya ng Haring Pandigma." Sa sandaling matapos magsalita si Su Waner, boom! Isang haligi ng liwanag na kulay dugo at sinlaki ng palanggana ang sumulpot. Biglang sumabog mula sa iyong katawan. Agad na bumasag sa mga ulap, at tumusok sa kalangitan. Isang sinauna, marahas, at uhaw sa dugong nakakatakot na aura. Agad na bumalot sa buong Shanghai Monster Academy, at kumalat sa bawat sulok ng Shanghai Province. Ang lahat ng naruroon, ay pinipigilan ng aurang ito hanggang sa hindi na makahinga. Sunod-sunod silang napaluhod sa lupa. Bakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Ikaw na nasa gitna ng haligi ng liwanag, ay walang kontrol na nag-anyong tautay. Isang katawang kulay dugo na mahigit 3 metro ang taas, nababalutan ng matitigas na kaliskis. Ang pares ng dambuhalang mata nito na kulay pula, ay naglalaman ng walang katapusang kabangisan. Isang pares ng punit-punit na pakpak sa likuran nito, ay marahang nanginginig. Nakatalikod ka sa lahat ng nilalang. Animoy isang Diyos ng dugo na lumabas mula sa impyerno. Ang iyong kapangyarihan ay bumabalot sa kalangitan. Sa ibaba ng entablado, may isang nanginginig na sumigaw, Ito na ba ang aura ng isang SS level? Sobrang nakakatakot, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang aura sa paligid mo ay patuloy na tumataas, palakas ng palakas. Ang nakakatakot na puwersa ay bumalot sa buong Shanghai Province. Ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay marahas na nagbabago. Ang halijing iyon ng liwanag na kulay dugo ay lalong nagiging nakakasilaw. Sunod-sunod ang paglitaw ng mga kababalaghan. Niyanig nito ang buong 72 probinsya ng Daxia. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiao Tianba. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Bigla siyang tumayo, napabulalas siya sa gulat, may mali. Hindi ito ang aura ng isang SS level. Ang aurang ito, kumpara noong nagising ang kapangyarihan ko, ay mas malakas ng hindi mabilang na beses. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa isipan ni Xiao Tianba. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Itong aurang ito na nagdudulot ng takot at paggalang sa lahat ng halimaw. At kusang loob na nagpapasuko sa kanila. Iisa lang ang posibleng paliwanag dito ang nagising sa binatang ito. Ay hindi isang SS class na halimaw, kundi ang maalamat na SSS class.